And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back dito sa One Talk PH, no. Medyo hindi lang ako sanay tumingin dito guys, no, sa ating camera. Anyway, for today's video mga kababayan, samahan nyo akong i-unbox ito. Yung Mayuno Caster Cito Neo na pinadala sa atin mga kapatid ni Mayuno. Para po sa mga hindi nakakaalam dyan, si Mayuno po ay global best-selling internet microphone brand. Sila po yung kinikilala ngayon na best selling microphone brands mga kapatid. Dahil po sa kanilang mga binibentang microphone ngayon sa market na very affordable mga kapatid. Pero napakataas ng quality. No, tulad nitong ginagamit ko ngayon, ito po ay ang Mayuno PD400X, no? Ito po yung pinaka top of the line nila ngayon sa market. And for today's video guys, no, samahan nyo akong i-unbox itong kanilang streaming mixer, no, na pinadala sa atin, no. Technically guys, ito po ay isang audio interface, no, na may kasamang condenser mic, no. Sabi kasi ni Mayuno sa akin, i-review ko daw ito mga kapatid, no, kung ano daw yung honest na masasabi ko dito sa kanilang bagong streaming mixer na nilabas ngayon sa market. But before anything else, no, I would like to say thank you to Mayuno for sending me this product, no, and giving me the opportunity na ma-review po ito dito mismo sa aking YouTube channel. Thank you Mayuno, no, for sending me this product. So without further ado mga kapatid, simulan na natin kaagad. And ito lang mga kapatid, ano, paglilinaw lang po bago natin buksan itong mismong box na ito. Ang pinadala po sa atin ni Mayuno mga kapatid ay isang bundle na po, no. So around 4,000 po ito mga kapatid, no, kung bibilihin niyo po ito sa Lazada. But kung meron naman kayong microphone at ang kailangan niyo lang mga kapatid ay itong mismong audio interface na to, pwede niyo rin po itong mabili sa Lazada mga kapatid sa halagang I think nasa mga 2,400 po yata, no, yung presyo nito. Gusto ko lang linawin sa inyo guys, kasi baka magtaka kayo, iba yung in-unbox natin dito, iba din yung mabibili nyo sa Lazada, no. Meron po talagang nakabundle na po sa Lazada mga kapatid, and I think around 4,000 pesos, no. Hindi ko lang alam kung magkano yung exact price nito. I-check nyo na lang yung link sa description, no, or pwede nyo ring bilhin guys, no, na ito lang mismong audio interface na to. So without further ado guys, buksan na natin nang makita natin kung ano ba yung laman dito sa loob. So pagbukas natin mga kapatid, ang una po natin makikita dito ay ang kanyang manual. Hindi ko pa kasi nabuksan to guys eh, no, itong manual. And itong I think warranty card yata ito mga kapatid, ano. Yan. Warranty card po yata ito. Ito. Hindi lang ako sure guys kung ano po ito. No. Warranty card yata yan. And yan. Ooh. Napakaganda. Kakarating lang kasi nito ngayon mga kapatid, no. Kahapon lang kami nag-usap ni Mayuno, then pinadala niya agad, dumating din agad ngayon. Naka-priority pa to nung pinadala sa akin, no. So, yon, napakaganda, no. Ito na yung mismong audio interface. Tabi muna natin to. So, ito na guys, no. Ito na mismo yung audio interface. Wow. Napakaganda. Ayun na nga guys, nag-time skip tayo para mas mabilis, no? So nilabas ko na lahat ng laman ng box. And ito nga yung una natin kaninang nilabas sa box, no? Yung ating audio interface. And pangalawa mga kapatid, ito yung kanyang kasamang condenser microphone at yung mga accessories na dongle, and itong kanyang tawag nito, mic stand. And also guys, may kasama din itong male to female na XLR cable, no? At ito yung kanyang tawag nito, USB, no, cable, para ma-connect natin yung audio interface natin sa PC, no, for charging or sa basta pag kung gagamitin natin itong bilang ating audio interface, no. So ito yung kasama niya. So yun na nga guys, no. Nag time skip
na tayo uli para mas mabilis. And yun na nga, from my Focusrite audio interface and dito sa mic na to my Mayuno Caster C2 Neo, no, together dito sa kanyang kasamang built-in mic condenser microphone, no. So what do you think guys, no, sa ating boses? Okay ba? No, for me kasi okay yung naririnig ko mga kapatid, no. Napaka-quality po ng ating boses. And isa sa mga features, no, pag-usapan natin ngayon dito yung features nitong audio interface na to. Isa sa mga features ito mga kapatid na sinasabi ni Mayuno na maganda is that meron po itong built-in battery na tumatagal ng 5 to 7 hours. No? Ang kailangan mo lang after mong ma-turn on itong device na to, i-charge mo muna siya, no? And after ma-full charge, pwede mo na po siyang gamitin ng 5 to 7 hours depende po, no, sa pangangailangan mo dito sa device na to. And pangalawa guys, no, sa nagustuhan ko dito, meron po siyang built-in na 48 volt phantom power, no. Especially sa mga microphone mga kapatid na tulad itong ginagamit ko, no, na isang condenser mic, no, nangangailangan po kasi ito mga kapatid ng phantom power, no. Unlike sa mga dating sound card or mga audio interface like the V8, no, and the BM800, para ma-maximize mo yung ma-maximize mo yung BM800 mo doon sa V8 mo, kailangan mong bumili ng separate na phantom power, no. However, dito ngayon mga kapatid sa Mayuno Caster C2 Neo, no, meron na po siyang kasamang 48 volt na phantom power. Isa po yan sa mga features niya. And also guys, no, meron din po siyang kasama ng Bluetooth, no. Ito mismong device ng mga kapatid, may kasama na rin po siyang Bluetooth na kung saan kung tamad ka pong magkabit dito ng mga wire, no, especially kung iPhone ang phone mo kapatid, no, pag iPhone ang phone mo, alam naman natin na ang iPhone talagang mahirap yan sa mga connection na usapan, no. Ang dami mong kailangan bilhin sa kanila para ma-connect mo yung iPhone mo sa mga device na tulad nito. However mga kapatid, dahil may Bluetooth po siya, pwede mo pong direct na i-connect ang iyong iPhone dito mismo sa audio interface na to, no. Parang may mga nalalagdag sa likod ko kasi. And yun na nga, no, pwede ka rin pong mag-video okay dito mga kapatid gamit itong iPhone mo, no, together dito sa Bluetooth connection niya. Pwede ka pong mag-content dito or mag-record ng content mo na kumakanta ka, no, na galing dito yung -1, no, na audio. At isa pa sa kagandahan dito mga kapatid, tulad ng mga napanood kong review, no, yung Bluetooth latency niya is very accurate, no. Hindi po delay yung latency ng yung latency ng Bluetooth connection niya. So kung ano yung napapakinggan mo dito, no, tama po dito sa galing sa cellphone, no. And every time na magre-record ka, hindi po naghihiwalay yung boses mo doon sa audio na pinapakinggan mo. Isa po yan sa mga napanood kong features nito nung ni-review ito ng mga expert, no, sa kilatis sa mga ganitong device. And isa pa guys, no, sa mga nagustuhan ko dito, meron din po siyang 4 kinds of presets, no, sa kanyang reverb na built-in, no. And unlike dito sa mga ganitong klaseng audio interface mga kapatid, no, ito mga ordinaryong audio interface lang to eh. Ito may reverb din to mga kapatid. Kanya nga lang, isang klase lang po yung reverb niya, no. However, itong Mayuno Caster C2 Neo mga kapatid, meron po itong 4 na klaseng reverb, no. Meron pang karaoke, kung ikaw po ay nagti-TikTok, nagla-livestream sa TikTok ng mga kantahan, no, magagamit mo po yung reverb nito, yung karaoke niya na version sa reverb. Meron din pong church, merong hall, and merong room, no. So 4 po ang pwede mong pagpilian dito na reverb, no. And pangatlo mga kapatid, no, na nagustuhan ko dito, meron na po siyang sidechain,
no. Itong sidechain na to mga kapatid, pwede nyo pong gamitin ito sa inyong mga podcast, no. For example, 'di ba, nagpa-podcast ka or kayo po ba ay nanonood ng podcast? Kung mapapansin nyo mga kapatid, meron po yan silang mga background music dyan. Pero magtataka ka, tuwing nagsasalita sila, yung music kusang humihina, no. Yung mga ganong audio interface mga kapatid na ginagamit nila, mamahalin yun, no, yung may ganong effects. However, dito ngayon sa Mayuno Caster C2 Neo, yung ganong effects na nandoon sa audio interface na ginagamit nila ng mga sikat na mga podcasters, no, maa-avail mo na rin yan dito ngayon sa halagang 2,000, less than 3,000 na audio interface, which is the Mayuno Caster C2 Neo, no. Maa-avail mo na rin po yan dito dahil meron din po siyang sariling sidechain na features, no, na kung saan pwede po natin gamitin, no. Mag-i-example tayo dito. Pipili tayo ng kanta dito. For example lang mga kapatid, gagawa lang tayo ng reaction, no. May gagawin tayong reaction dito. Or pili na lang tayo ng kanta in CS. Nifex song. Oh, yan. Kung naririnig yung mga kapatid, sabay kami ng music, no. However, pag tinurn on ko po ang sidechain, ito always do it on my own, so I gotta get through. kung magsasalita ako, nawawala yung music, no. Humihina po siya. So yun po yung pinaka main effects nitong mga kapatid, no, nitong sidechain. And itong features na to mga kapatid, patayin na natin. Staying strong, always moving on. Feel like Itong features na to mga kapatid na sidechain, no, na madalas mong makukuha lang ito sa mga expensive na mga na mga audio interface, no, tulad ng mga Rode, no, na mga product, no. Doon mo lang makukuha yan yung mga ganyang effects, no, yung Rodecaster Pro nila na tumataginting na I think 78,000. However, dito ngayon sa Mayuno Caster C2 Neo, meron na po siyang ganun mga kapatid, no. Napakaganda po nito. And itong features ito mga kapatid, wala din po ito dito sa aking ginagamit na Focusrite 2i2 Gen 4, no. Wala din po yan itong effects na to. Dito ko lang to na experience ngayon sa Mayuno Caster C2 Neo. Ngayon, kung gusto kong naka-docking or naka-sidechain yung music na to, nagba-vlog ako or nagre-recording ako dito sa aking laptop, no, i-edit ko pa po siya dito sa ating OBS Studio. And marami ka pang pagdadaanan, no, and hindi siya ganun ka-accurate, no, unlike dito sa ginagawa natin dito or meron dito sa Mayuno Caster C2 Neo na the moment na magsalita ka, automatic bumababa yung music, no. Dito sa OBS hindi ganon. And I know kung kayo po ay gumagamit ng OBS, no, yung ibang baka meron ditong gumagamit din ng OBS, no, makaka-relate kayo dito sa sinasabi ko, no. And ito ba guys, meron din po siyang direct monitor, common na po ito, hindi na natin pag-usapan yan. Meron din po siyang pitch presets, no, na kung saan I know common to sa iba pero nakakatuwa lang mga kapatid dahil 4 ang pagpipilian mo dito, no. Meron pang babae, for example yan. Yun, babae, di ba? Actually, parang di sa babae. Parang kengkoy lang yung dating. Merong lalaki. Hello, sound test, di ba? Parang halimaw. Ako ang iyong konsensya. Meron din ang baby. Oh, yung chipmunks. And ito guys, monster. Yan. Para akong sikuan yung sarapina. No? Yun. So Yan yung mga mga kapatid, no? Yun yung mga effects na dito sa pitch presets niya. Ito, isa sa nagustuhan ko rin dito mga kapatid. Meron din po siyang built-in na noise cancellation.
no. Ito po talaga ay isa sa gustong-gusto ko sa device na to, no, dahil meron po siyang built-in na noise cancellation. And ito pa guys, no, may dalawang klase po yung noise cancellation. Ito yung level 1 niya, which is yung normal, yung typical na noise cancellation, no, na tipong mga ingay ng aircon kaya niyang tanggalin, no. Yung level 2 nito mga kapatid, kahit magpatugtog ka pa ng music sa gilid, no, kahit anong lakas pa ng music dyan sa gilid mo, pag yung tinurn on mo yung level 2 nito, talagang matatanggal mga kapatid yung background noise, no. And of course guys, no, kung kayo po ay familiar na about sa mga noise cancellation, pag nasobrahan din po kasi ang noise cancellation mga kapatid, pati mismong words na galing sa bunganga mo, no, nagpuputol-putol, no. Yun po yung disadvantage din po sa noise cancellation. So I prefer siguro mga kapatid na yung level 1 lang. Depende na lang siguro, pero wala naman kasing magre-record siguro or magbablog siguro sa sobrang ingay na lugar, no. Hangga't maaari gusto natin yung medyo tahimik, no. And ito na guys, no, ang pinakalas na features nito na nagustuhan ko is yung sound pad niya or yung tinatawag nating soundboard, no. Unlike sa ibang audio interface mga kapatid, tulad nito, meron po itong mga kasamang soundboard, no. Yan, itong mga kuan na to. Yung sa mga kung nanonood kayo ng vlog ko, yung mga palakpak, tawa, no, dito yan galing sa soundboard niya. Ang pinagkaiba ngayon dito sa ating Mayunocaster C2 Neo, itong tatlong soundboard na to dito mga kapatid ay pwede nyo pong i-edit. Depende sa mga gusto nyo na effects, no, nakadepende na po yan kung ano ba yung mga gusto nyo ilagay dito. Unlike dito mga kapatid na hanggang sa masira na lang to, hanggang sa mamatay na lang tong device na to or madurog tong device na to, itong mga nakaprogram dito, ito na po talaga yung pinaka soundboard nila. Dito mga kapatid, pwede mong i-edit pag nabuboring ka na. Tulad nito, gumawa ako ng sarili kong soundboard. Yan. And ito din. Ang laki mong tanga. Yan. Pagsuroy. Yan. Yan mga kapatid, ako lang din po yung nagsasalita dyan gamit yung pitch presets nito, no. So ako po yung nag-program niyan, no, bago ko to isaksak kanina, nag-program na po ako para mas mabilis yung pakinggan, no, kaysa sa mag-record tayo. Regarding naman sa pagre-record yan mga kapatid, meron po yung manual, no, kaya I highly suggest na kung bibili kayo nito, basahin nyo po talaga itong manual na to. So yun lang naman guys, no, yun lang naman po ang aking ang aking na-discover dito sa device na to na nagustuhan ko, no. Although napanood ko na tong mga features na to sa mga ibang nagre-review, pero syempre iba pa rin yun pagka personal experience mo na. Ito guys, unedited to plain lang po ito. Ito lang po yung pinaka-normal ko na kwan dito, boses, no. Wala po tayong dinagdag dito, nakikita niyo naman, no. Tulad pag binaba ko yung wala, diba? So patunay yan na wala tayong ine-edit dito mga kapatid. So yun po yung pinaka-plain niya. And sa quality naman itong microphone na ginagamit ko, masasabi ko okay, no? Maganda din naman talaga. Nagugustuhan ko siya habang naririnig ko din sa tenga ko, no? Mas nagugustuhan ko yung sound, no? And siguro hanggang dito na lang yung vlog natin mga kapatid. Dito ko na lang tatapusin itong vlog natin. And kung nagustuhan niyo po ang ating video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And of course guys, para ma-purchase nyo po ito, yung link nito nasa description po ng mismong video na ito. Depende na po yan kung kukunin nyo po yung bundle or ito lang mismo. Ito guys, itong mismong device na to is around 2,000. No, around 2,000, less than 3,000 po ito. Pero pag kasama itong microphone mga kapatid, tulad itong ginagamit ko, kung nagugustuhan nyo po yung quality ng boses dito, pwede nyo pong i-purchase yung bundle na in-unbox ko dito sa halagang 4,000 pesos, no. Hindi na ako sure kung sarado 4,000, basta around 4,000 po yun mga kapatid, no? Less than 5,000 po yun. And
sulit na to mga kapatid, no, kung ikaw po ay isang aspiring YouTuber, no, at bago ka lang nag-start. Sulit na sulit po ito. Hanggang dito na lang.